Ang hangin sa loob ng malawak na kusina ni Elanice ay may amoy ng matamis na tagumpay, isang pinaghalong bango ng banila at natutunaw na tsokolate. Dahan-dahan niyang isinali ng mainit na sarsa sa ibabaw ng dessert na ilang oras niyang pinaghandaan. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang gabi. Ito ang gabing ibibigay niya ang sorpresang magpapatibay sa kanilang pamilya. Sa isang gilid ng marmol na lamesa ay nakapatong ang isang folder. Sa loob nito ay ang katibayan ng kanyang desisyon. Ang pagtatalaga sa kanyang kapatid na si Marites bilang bagong vice-presidente ng kumpanya. Ilang sandali pa, ang katahimikan ng mansyon ay binasag ng pagdating ng isang sasakyan. Pumasok si Marites at ang kanyang nobyo, na siyang nobyo rin ni Elena, si Gabriel. "Ate, we're here." "Anong meron at pinapunta mo kami ng biglaan?" tanong ni Marites. Ang boses ay may halong pagkainip. "Surprise!" Masayang sagot ni Elena, sabay yakap sa kapatid at halik sa pisngi ni Gabriel. "I prepared something special for us, for our future." Inilahad niya ang folder. Nang buksan ito ni Marites, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. "Vice President? Ate, totoo ba to?" "Oo naman. It's my wedding gift for both of you." Nakangiting sabi ni Elena. Puno ng sinseridad ang kanyang mga mata. Napansin niya ang isang hibla ng sinulid na nakausli sa kwelyo ng polo ni Gabriel. Maingat niya itong inalis. Isang maliit na kilos ng pag-aalaga na matagal na niyang nakasanayan. Para maging perpekto. "Let's celebrate. May alam akong lugar sa Tagaytay. The view is perfect tonight." Mungkahi ni Elena, ang puso ay umaapaw sa kaligayahan. Siya ang magiging pinakamasayang ate sa buong mundo. Sumang-ayon ang dalawa. Si Gabriel ang nagmamaneho, si Elena ang nasa tabi niya, at si Marites ay tahimik na nakaupo sa likuran. Habang binabagtas nila ang madilim na daan, ang malakas na pagbuhos ng ulan ay nagsimulang gumuhit ng mga linya sa salamin ng bintana. Para kay Elena, ang bawat patak ay tila isang biyaya, isang paghuhugas sa mga luma nilang hindi pagkakaunawaan. Hindi niya namalayan ang kakaibang katahimikan na bumabalot sa dalawang taong pinakamamahal niya. Ihininto ni Gabriel ang sasakyan sa isang madilim at ilang na bahagi ng bangin, malayo sa mga ilaw ng syudad. Tanging ang dagundong ng kulog ang maririnig. "Bakit tayo huminto dito, Gab?" Nagtatakang tanong ni Elena. Walang sumagot. Bumaba si Gabriel at Marites mula sa sasakyan. Ang kanilang mga mukha, na kanina'y puno ng pagkagulat, ay napalitan ngayon ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Sumunod si Elena. Ang pagtataka sa kanyang puso ay unti-unti nang pinapalitan ng isang gumagapang na takot. "Marites, anong problema?" Humarap sa kanya si Marites. Ang mga mata ay nagliliyab sa isang damdaming matagal na nitong kinimkim. Ang bawat salita ay tila lason na dumaloy mula sa kanyang bibig. "Lagi ka na lang bida, ate. Lagi na lang ikaw ang magaling, ang mabait, ang perpekto. Pagod na ako." Bago pa man maintindihan ni Elena ang bigat ng mga salitang iyon, naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Gabriel sa kanyang braso. Ang kamay na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay siya na ngayong bakal na pumipigil sa kanya. Tumingin siya sa mga mata ni Gabriel, naghahanap ng paliwanag. Ngunit ang nakita niya ay isang estrangherong walang kaluluwa. "Gab, anong ibig niya sabihin nito?" Nanginginig niyang tanong. Ang sagot ay hindi isang salita, kundi isang malakas na tulak sabay. Sabay silang kumilos. Si Marites at si Gabriel, itinulak nila siya ng buong lakas patungo sa kawalan. Ang sigaw na gustong kumawala sa kanyang lalamunan ay hindi na umabot sa kalangitan. Ito'y kinain ng malakas na buhos ng ulan at nang nagngangalit na kulog ang naramdaman na lamang niya
ay ang malamig na hangin na yumayakap sa kanyang katawan habang siya'y nahuhulog. Ang mga ilaw mula sa malayo ay umiikot at ang imahe ng kanyang kapatid at ng lalaking kanyang pakakasalan ay dahan-dahang lumiliit hanggang sa lamunin na siya ng tuluyan ng kadiliman sa ilalim ng bangin, sa gitna ng matatalas na bato at putik. Ang kanyang basag na katawan ay humandusay na tila isang manikang pinagsawaan. Bawat paghinga ay may kasamang matinding sakit. Sa pagitan ng pagkaalam at kawalan ng malay, isang maliit na anino ang kanyang naaninag. Isang bata, si Inigo, na may dalang sako at kumukuha ng mga basura sa gitna ng unos. Nakita siya ng bata at isang tinig, manipis, ngunit puno ng takot. Ang pumunit sa katahimikan ng gabi, sumisigaw ng tulong. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit hindi ang pamilyar na kisame ng kanyang silid o ang puting pader ng ospital ang kanyang nakita. Isang kalawanging yero na may mga butas kung saan tumutagos ang maliliit na sinag ng liwanag. Ang bawat patak ng tubig na pumapatak mula rito papunta sa isang palanggana sa sahig ay lumilikha ng isang ritmong hindi pamilyar, isang tunog na nagpapahiwatig na siya ay nasa isang lugar na napakalayo sa kanyang mundo. Nasaan ako? Sinubukan niyang gumalaw, ngunit isang matinding kirot ang gumuhit sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan, mula sa kanyang likod hanggang sa kanyang mga binti. Napapikit siya ng mariin. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mababaw. Ang banig na kanyang hinihigaan ay magaspang sa kanyang balat, at ang hangin ay may amoy ng mamasa-masang lupa at pinakuluang bigas. Sa labas, mayroong isang mahinang ugong ng mga boses, mga yapak, at ang malayong pananangis ng isang sanggol. Isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa may pintuan. Isang matandang babae na may mga guhit ng kabaitan sa muka at buhok na halos puti na ang lumapit sa kanya. May dala itong isang basong tubig. "O, gising ka na pala, Ineng," mahinahon ang boses ng matanda. "Dahan-dahan lang, huwag mong pilitin ang sarili mo." Tinulungan siya nitong umupo ng bahagya. Inalalayan ang kanyang likod ng isang unan na amoy araw. Uminom siya mula sa baso. Ang bawat lagok ay tila nagbibigay buhay sa kanyang tuyong lalamunan. "Sino po kayo? Nasaan ako?" Halos pabulong niyang tanong. "Ako si Remedios, pero Nanay Remedios na lang ang itawag mo sa akin." Nakangiting sagot nito. "Nasa bahay ko ka, dito sa Baseco." Baseco? Ang pangalan ay walang anumang ibig sabihin sa kanya. Sinubukan niyang halungkatin ang kanyang isipan, maghanap ng isang alaala, isang pangalan, isang mukha. Ngunit ang natagpuan niya ay isang malawak na kawalan, isang madilim na ulap kung saan may mga nagbabadyang imahe, malakas na ulan, ang takot, isang sigaw na walang tunog, ngunit walang malinaw, walang buo. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi niya kilala ang sarili niya. "Sino? Sino ako?" tanong niya. Ang boses ay basag at puno ng takot. Ang nangiti sa labi ni Nanay Remedios ay napalitan ng habag. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Hindi rin namin alam, Ineng. Natagpuan ka ni Inigo sa paanan ng bangin. Wala kang malay at maraming sugat. Nagambagan ang mga kapitbahay para ipagamot ka sa isang nurse dito sa atin. Pansamantala, dahil mukha kang pagod na pagod sa buhay, tinawag ka naming Lena." Lena. Paulit-ulit na umikot ang pangalan sa kanyang isipan. Lena. Ito ay tunog dayuhan, ngunit ito na lamang ang tanging bagay na mayroon siya. Biglang isang matinis na boses ang narinig mula sa labas ng bahay. Isang babaeng may mataray na itsura ang nakatayo sa may pintuan. Ang mga kamay ay nakapamiwang. "Remedios, narinig ko gising na raw yang babaeng yan. Abay, dapat ipaalam na yan sa mga pulis. Baka kung sino yan. Baka kriminal na nagtatago. Idadamay pa tayo sa gulo." Ito si Aling Zenaida, ang may-ari ng katabing sari-sari store,
Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri si Lena mula ulo hanggang paa, puno ng pagdududa. Zenaida, huwag ka namang ganyan. Kitang nagpapagaling pa ang tao. Saway ni Nanay Remedios. Ang mga salita ni Zenaida ay tumusok sa puso ni Lena. Kriminal, nagtatago. Ang takot sa kanyang dibdib ay lalong lumaki. Paano kung tama ito? Paano kung may masama siyang ginawa, kaya siya napunta sa ganitong kalagayan? Habang ang tensyon ay namumuo sa pagitan ng dalawang matanda, isang maliit na bata ang tahimik na pumasok. Siya si Inigo, ang batang nakakita sa kanya. May dala siyang isang maliit na mangkok ng mainit na lugaw. Ang kanyang mga mata ay malalaki at puno ng pag-aalala. Hindi niya pinansin ang sigawan. Lumapit siya kay Lena at maingat na inilapag ang mangkok sa isang maliit na bangkito. Ang simpleng kilos na yon ang nagpabagsak sa pader na pilit itinatayo ni Lena. Sa gitna ng sakit, ng pagkalito, at ng masasakit na salita, ang isang mangkok ng lugaw mula sa isang bata ay naging simbolo ng kabaitan na hindi niya inaasahan. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang bagong buhay na naramdaman niyang may nagmamalasakit sa kanya. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi nagtagal. Sumugod si Aling Zenaida sa mismong tarangkahan ng bahay ni Nanay Remedios. Dinuro si Lena na nakahiga pa rin at isinigaw sa lahat ng kapitbahay na nakikinig. Huwag mong ipahamak ang buong komunidad dahil sa babaeng yan, baka miyembro yan ng sindikato. Lumipas ang mga araw at kasabay ng unti-unting paghilom ng kanyang mga sugat ay ang dahan-dahang paggising ng kanyang mga pandama sa bagong mundong kanyang ginagalawan. Sa tulong ng tungkod na gawa sa kawayan, sinimulan ni Lenang lakarin ang makikitid na eskinita ng Baseco. Ang bawat hakbang ay isang pagtuklas. Ang lupa ay malambot at maputik. Ang mga kawad ng kuryente ay magulo at nakabitin na tila mga baging sa isang gubat na semento. Ang hangin ay mabigat. May amoy ng pinaghalong basura, maalat na dagat, at mantikang paulit-ulit ng ginamit. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang nakikita niya sa mga mukha ng tao ay hindi pagsuko, kundi isang tahimik na katatagan. Isang hapon, nakita niya si Inigo na may dalang sako patungo sa direksyon ng palengke. Dahil sa kuryosidad, sinundan niya ito. Nakita niya kung paano itinataboy ang bata ng mga tindera at kung paano nito tinitiis na pulutin ang mga gulay na itinapon na. Mga talbos ng kangkong na lanta, mga kamatis na may bahid ng sira, mga patatas na may maliliit na sugat. Isang bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Nang tanungin niya ang isang ale, nalaman niya ang dahilan. Ang lola ni Inigo ay may malubhang sakit sa baga at ang kaunting perang kinikita ng bata sa pagbebenta ng mga napupulot na bote ay pambili lamang ng gamot. Kinagabihan, habang pinagmamasdan niya ang mga ilaw gasera sa bawat tahanan, napansin niya ang isang pamilyar na eksena. Ang mga ina, gamit ang iisang palayok, ay nagsisikap na makapagluto ng hapunan mula sa kakaunting sangkap. Nakikita niya ang pagmamahal sa kanilang mga kilos, ngunit nakikita rin niya ang kakulangan sa kanilang mga pinggan. At doon, isang bagay sa loob ni Lena ang nagsimulang gumalaw. Isang pamilyar na kumpas, isang kaalaman na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Kinausap niya si Nanay Remedios. Nanay, pwede po bang makahingi ng kaunting bawang, sibuyas at mantika? At yung mga natirang kanin kagabi? Bagamat nagtataka, ibinigay ni Nanay Remedios ang kanyang mga hiling. Hiniram din ni Lena ang ilan sa mga gulay na napulot ni Inigo. Sa isang maliit na kalan, nagsimula siyang magtrabaho. Ang kanyang mga kamay ay kumikilos ng may sariling isip, isang liksi at katiyakan na nakakagulat maging sa kanya. Tinadtad niya ang bawang at sibuyas. Ginisa ang mga ito hanggang sa lumabas ang isang mabangong amoy na pumuno sa maliit na bahay. Hinalo niya ang kanin at ang mga gulay. Ang mga sangkap na tila walang halaga
ay unti-unting nag-iba ng anyo sa ilalim ng kanyang mga kamay. Nang matapos, isang simpleng sinangag na may sahog na gulay ang nabuo. Ngunit ang kulay nito ay buhay na buhay at ang amoy ay nag-aanyaya. Inilagay niya ito sa isang mangkok at dinala sa bahay ni Inigo. Ibinigay niya ito sa may sakit na lola ng bata. Isinubo ng matanda ang unang kutsara at isang nangiti ang mabagal na gumuhit sa kanyang maputlang labi. Sunod niyang pinakain ang mga batang naglalaro sa labas. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa sarap. Bumalik si Lena sa bahay ni Nanay Remedios. May isang kutsarang natira para sa kanya. Nang tikman niya ito, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at humalo sa kanin. Ang lasa ay pamilyar. Isang alaala na hindi niya mahawakan. Isang koneksyon sa isang buhay na hindi niya matandaan. Isang bagay na kanya, tunay na kanya. Tumingin siya sa labas. Nakita niya ang mga bata na masayang kumakain. Nakita niya ang mga ina na nagtataka sa himalang nagawa niya mula sa mga tira-tira. At isang ideya, maliwanag at malakas, ang biglang sumibol sa kanyang isipan na tila isang binhi ng pag-asa sa gitna ng tigang na lupa. Paano kung kaya kong gawing kabuhayan ito para sa aming lahat? Kinabukasan, tinipon ni Lena si Nanay Remedios at ang ilan sa mga ina na malapit sa kanya. Sa ilalim ng isang puno ng aratiles, sa isang maliit na bilog na kanilang binuo, inilatag niya ang kanyang ideya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng isang apoy na matagal nang hindi nararamdaman. Paano po kung ang mga pagkaing ito, ang mga tira-tirang ito, ay gawin nating pag-asa? Simula niya. May kaalaman po ako sa pagluluto. Kung tutulungan ninyo akong magluto at magtinda, ang kikitain natin ay para sa ating lahat, para sa gamot ng lola ni Inigo, para sa gatas ng mga anak ninyo. Sa simula, ang mga mukha ng mga babae ay puno ng pag-aalinlangan. Ang pangarap ay isang luho na hindi nila kayang bilhin. Ngunit habang nagsasalita si Lena, habang ipinapaliwanag niya ang bawat detalye ng may kakaibang linaw at kumpiyansa, ang kanilang pagdududa ay unti-unting napalitan ng kuryosidad. Susuportahan kita, Lena. Ang basag na tinig ni Nanay Remedios ang unang pumutol sa katahimikan. Sawa na rin akong maging pulubi sa sarili nating bayan. Subukan natin. Ang mga salitang yon ay tila isang mitya na nagsindi sa natutulog na pag-asa ng lahat. At doon, ang diwa ng bayanihan ay isinilang. Ang mga lalaki ay nag-ambag ng kanilang lakas. Kinumpuni ang mga lumang kahoy at yero. Ang mga babae ay naglinis at naghanda ng mga gagamitin. Sa gitna ng paghahanda, ang hangin ay napuno ng kanilang mga tawanan at kwentuhan. Mga biruan tungkol sa buhay may asawa, mga payo sa pagpapalaki ng anak. Habang abala sa paghihiwa ng mga gulay, naramdaman ni Lena ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng pagiging kabilang, isang init ng pamilya na hindi nakabase sa dugo, kundi sa pinagsaluhang hirap at pangarap. Ngunit hindi lahat ay masaya para sa kanila. Si Aling Zenaida, mula sa kanyang tindahan, ay nagmamasid na may pait sa mga mata. Kapag may mga taong nagtatanong tungkol sa kanilang ginagawa, ang kanyang mga labi ay kumikilos upang maghasik ng lason. Naku, mag-iingat kayo dyan. Ang mga pagkain yan galing lang sa basura. Baka magkasakit pa kayo. Ang mga salita ay nakarating kay Lena at isang kirot ang kanyang naramdaman. Ngunit hinawakan ni Nanay Remedios ang kanyang balikat. Hayaan mo siya, anak. Ang aso tumatahol lang kapag hindi niya kilala ang tao. Habang ang isang maliit na pangarap ay isinisilang sa gitna ng dumi at putik. Sa isang gusaling gawa sa salamin at bakal, sa Makati, isang alaala naman ang pilit na binubuhay. Sa loob ng kanyang malamig at tahimik na opisina, si Attorney Rafael Dalisay ay nakatitig sa isang folder na may markang Quintela, Elanis Zid, deceased. Ilang linggo na niyang pinag-aaralan ng kaso
At may isang bagay na hindi nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang gumuhit sa isang linya sa salaysay ni Gabriel. Ayon dito, umalis sila ng mansyon bandang 7:00 ng gabi. Ngunit isang resibo mula sa isang coffee shop sa Tagaytay na nakuha ni Rafael mula sa isang investigador ay may petsang 9:15 ng gabi. 2 oras. 2 oras na hindi maipaliwanag. Isang maliit na butas sa isang perpektong kwento. Hindi ito aksidente. Nararamdaman niya iyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Kinabukasan, sa unang sinag ng araw, ang isang maliit na pwesto na may karatulang gawa sa kamay, bagong umaga, ay opisyal na nagbukas. Sa simula, iilan lamang ang lumalapit. Karamihan ay dahil sa hiya kay Nanay Remedios. Ngunit nang matikman nila ang malinis at masarap na pagkain sa presyong abot-kaya, ang balita ay mabilis na kumalat. Mula sa mga tsuper ng tricycle hanggang sa mga kargador sa pier, unti-unti silang dinadayo. Ang tunog ng mga baryang nagkakabanggaan sa loob ng isang maliit na lata ay naging musika sa kanilang pandinig. Nang magtatapos na ang araw, habang sila'y nagliligpit, pagod ngunit masaya, isang itim at makintab na sasakyan ang biglang huminto hindi kalayuan sa kanilang pwesto. Ang sasakyan ay tila isang alien sa mundong iyon. Napakalinis at napakamahal. Bumukas ang pinto at isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Hindi siya gumalaw. Nakatayo lamang ito roon, nakatingin, nang diretso sa direksyon ni Lena. Ang mukha ay walang mababasang emosyon. Ang pagod sa katawan ni Lena ay biglang napalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto. Ang lalaki, ang sasakyan, sila ba ay mula sa buhay na kanyang kinalimutan? Ang pagtigil ng itim na sasakyan ay nagdala ng isang biglaang katahimikan sa kanilang munting pwesto. Ang mga tawanan ay napawi at ang pagod sa kanilang mga mukha ay napalitan ng kaba. Bawat isa sa kanila ay napahinto sa ginagawa. Ang mga mata ay nakatuon sa lalaking na ngayon ay dahan-dahang naglalakad palapit. Si Lena, na may hawak na sandok, ay naramdaman ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat hakbang ng lalaki sa putikang lupa ay tila isang mabagal na paghampas sa kanyang dibdib. Ngunit nang ito'y makalapit, isang magiliw na ngiti ang sumilay sa mga labi nito na nagpawis sa kanyang formal na kasuotan. "Good evening po. Pasensya na sa abala," sabi ng lalaki. Ang boses ay magalang. "Narinig ko po kasi sa isang tricycle driver na may pinakamasarap daw na pagkain dito sa buong Baseco. Ako po pala si Anton. Isa po akong food vlogger." Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang kanilang pinakawalan. Ang takot ay dagliang napalitan ng hiya at pagkagulat. "Naku sir, pasensya na po kayo sa aming lugar." Halos sabay-sabay nilang sabi. "Actually, this is amazing," sagot ni Anton, habang inililibot ang tingin sa kanilang simpleng pwesto. "Can I have one of whatever your specialty is?" Mabilis na kumilos si Lena. Ipinaghanda niya si Anton ng isang mainit na mangkok ng kanilang paninda. Umupo ito sa isang kahoy na bangko at sinimulan kumain. Sa unang subo, ang ekspresyon ng pagiging mausisa sa mukha ni Anton ay naging pagkamangha. Sunod-sunod ang kanyang pagsubo at sa bawat isa, tila lalo siyang napapabilib. "Grabe, ang simple pero paano niyo to ginagawa?" Tanong niya, hindi maitago ang paghanga. Si Nanay Remedios, na siyang pinakabihasa sa pakikipag-usap, ang siyang nagkwento. Ikinuwento niya ang kanilang pinagmulan, ang kanilang mga pangarap para sa komunidad. At ang kwento ni Lena, isang bersyon na simple at maingat, tungkol sa isang babaeng naghahanap ng bagong simula. Kitang-kita sa mga mata ni Anton ang kanyang pagkahabag at inspirasyon. Habang ang pag-asa ay namumukadkad sa isang sulok ng Maynila, ang lason naman ng kawalan ng tiwala ay kumakalat sa isang marangyang kondominium sa kabilang dulo ng syudad.
Isang mamahaling florera ang sumalpok sa pader. Ang mga pira-piraso nito ay kumalat sa makintab na sahig na tila mga talulot ng isang basag na bulaklak. Ano ba? Hindi ka ba makaintindi, Gabriel? Sigaw ni Marites. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Another client backed out. Unti-unti nang bumabagsak ang kumpanya. Anong ginagawa mo? Pumasok si Gabriel mula sa kwarto. Ang mukha ay gusot. Anong ginagawa ko? Baka dapat ikaw ang tanungin ko niyan. Ikaw ang bagong VP, di ba? You're supposed to handle them. Pero anong ginagawa mo? You're spending the company's money like it's your own. Ginagawa ko to para sa tin, para maipakita sa lahat na kaya nating higitan si ate. Ganti ni Marites. O baka naman namimiss mo na siya. Baka nagsisisi ka na sa ginawa natin. Ang mga salitang yon ay tumama kay Gabriel. Lumapit siya. Hinawakan ng mahigpit ang braso ni Marites. Huwag na huwag mong babanggitin yan. We did what we had to do. Ngayon, ayusin mo ang gulo mo dahil pareho tayong babagsak dito. Binitawan niya ito ng marahas at lumabas ng unit. Naiwan si Marites, nanginginig sa galit at takot. Ang tagumpay na inaakala niyang matamis ay meron palang lasa ng abo. Sa himpilan ng pulisya sa Tagaytay, matiyagang kinakausap ni Rafael ang pulis na unang rumesponde sa pinangyarihan ng aksidente. Salamat po ulit sa oras ninyo, officer, sabi ni Rafael. Wala na po ba kayong ibang napansin, kahit na pinakamaliit na detalye? Isang bagay na hindi karaniwan, nag-isip ang pulis. Wala naman, attorney. Maliban sa may nakita kaming isang bakas ng sapatos malapit sa gilid ng bangin. Maputik, pero kakaiba. Masyadong maliit para sa sapatos ng babae o lalaki. Parang bakas ng sapatos ng bata. Isang bata? Ang detalyeng yon ay tila isang piraso ng puzzle na walang kabagay. Isinulat ito ni Rafael sa kanyang kwaderno. Isang bata. Bakit magkakaroon ng isang bata sa lugar na yon? Sa gabing malakas ang ulan? Makalipas ang ilang araw, ang video na ginawa ni Anton ay sumabog sa social media. Libo-libo ang nakapanood, daan-daan ang nagbahagi. Ang kwento ng bagong umaga ay kumalat na parang apoy. Nagsimulang dumating ang mga customer hindi lang mula sa Baseco, kundi mula sa iba't ibang lugar. Dala ng kuryosidad at pagnanais na tumulong. Sa pagtatapos ng linggo, mas malaki ang kanilang kinita kaysa sa pinagsama-samang kita nila sa nagdaang mga araw. Tinipon ni Lena ang pera. Maingat niyang ibinukod ang isang malaking bahagi at ibinigay ito kay Inigo. Para sa gamot ng lola mo, sabi niya, ang boses ay malambing. Tumingin si Inigo sa pera, tapos sa mukha ni Lena. Ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng luha. Wala siyang sinabi. Bigla na lamang siyang yumakap ng mahigpit sa baywang ni Lena. Isinubsob ang kanyang mukha sa damit nito. Niyakap din siya pabalik ni Lena. At sa katahimikan ng yakap na yon, naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang basag na puso na muling nabubuo. Nang gabing iyon, sa kanyang paghiga, dinalaw siya ng isang panaginip. Hindi ito isang buong alaala, kundi mga piraso ng lagim. Ang pakiramdam ng isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Ang amoy ng isang pamilyar at mamahaling pabango. At isang boses, isang bulong na puno ng galit na tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Pagod na ako. Nagising si Lena. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Ang kanyang noo ay basa ng malamig na pawis. Ang nakaraan ay nagsisimula ng kumatok, hindi bilang isang alaala, kundi bilang isang multo na hindi niya makita ang mukha. Ang bawat tibok ng puso ni Lena ay tila isang mabigat na tambol na umaalingaw-ngaw sa loob ng kanyang dibdib habang pilit niyang hinahabol ang kanyang hininga sa gitna ng kadiliman. Ang malamig na pawis na namuo sa kanyang noo ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi, tila mga luha ng isang nakaraang hindi niya matandaan ngunit pilit siyang hinahabol.
Sa labas ng munting silid, ang tunog ng hangin na humahampas sa mga tagpi-tagping yero ay parang isang mahabang panaghoy. Hindi na siya muling nakatulog ng gabing iyon. Ang bulong na pagod na ako ay nanatiling nakasabit sa kanyang pandama, tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang kaluluwa. Nang sumapit ang umaga, pinili ni Lenang ibaon ang takot sa ilalim ng kanyang mga gawain. Ang pagdampi ng basang sangkap sa mainit na kawali ay lumikha ng isang mahabang kumpas ng usok at init. Isang pamilyar na ritual na nagbibigay sa kanya ng pansamantalang katahimikan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluto, ang kanyang mga kamay ay paminsan-minsang nanginginig. Napansin ito ni Nanay Remedios na laging nakamasid ng may pag-aalala. Anak, tila malayo ang iyong iniisip. Malamig na puna ng matanda habang inaayos ang mga pinggan. Ang tagumpay ng bagong umaga ay narito na, ngunit ang iyong mga mata ay tila naghahanap pa rin ng isang bagay na nawawala. Bahagyang ngumiti si Lena, isang pilit na kurba sa kanyang mga labi. Wala po ito, Nanay. Marahil ay napagod lang po ako sa dami ng mga taong dumadayo sa atin. Sa kabilang dulo ng syudad, sa loob ng isang opisina na puno ng bango ng mamahaling pabango at malamig na hangin galing sa aircon, si Marites ay hindi mapakali. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na dumaan sa screen ng kanyang tablet. Pinapanood ng paulit-ulit ang video ng food vlogger na si Anton. Kahit na malabo ang kuha at tila nakatalikod ang babaeng nagluluto. Mayroong isang bagay sa paraan ng pagkilos nito, ang kumpas ng mga kamay, ang bahagyang pagkiling ng ulo na nagpapatindig sa kanyang balahibo. Hindi maaari. Bulong ni Marites sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pagtanggi. Patay na siya. Nakita ko siyang nahulog. Lumingon siya kay Gabriel na noon ay nakatitig lamang sa labas ng bintana. Tila may sariling mundong iniisip. Gabriel, tingnan mo ito. Ang babaeng ito sa Baseco. Hindi ba't parang pamilyar siya? Hindi man lang lumingon si Gabriel. Ang kanyang mga balikat ay nakababa. Tila may mabigat na pasaning hindi niya maibaba. Guni-guni mo lang yan, Marites. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot mo. Ang isipin natin ay kung paano isasalba ang Quintela Corp mula sa pagkalugi. Ngunit ang takot ay hindi isang bagay na madaling itago. Para kay Marites, ang bawat anino sa sulok ng silid ay tila nagiging mukha ng kanyang ate, naghihintay ng pagkakataong maningil. Samantala, sa isang masikip na eskinita sa labas ng Baseco, si Attorney Rafael Dalisay ay dahan-dahang naglalakad. Ang kanyang mga sapatos ay nakakakuha na ng putik mula sa kalsada. Hawak niya ang isang maliit na litrato ni Elanice. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang senyales na mag-uugnay sa nawawalang kaibigan sa lugar na ito. Ang impormasyon tungkol sa bakas ng sapatos ng bata ay nagdala sa kanya rito. Nakarating siya sa tapat ng bagong umaga. Ang dami ng tao ay nagpapatunay na ang kwento ni Anton ay totoo. Umupo siya sa isang bakanteng silya. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa loob ng munting kusina. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng simpleng apron. Ang buhok ay nakatali ng maayos. Hindi niya makita ang mukha nito ng malinaw dahil sa usok at sa mga taong nakaharang. Isa pong specialty ninyo, sabi ni Rafael nang makalapit ang isang bata, si Inigo. Sandali lang po, sir, masiglang sagot ni Inigo. Habang naghihintay, naramdaman ni Rafael ang isang kakaibang tensyon sa hangin. Ang paligid ay puno ng ingay ng mga tao. Ang kalansing ng mga kutsara at tinidor sa mga plato, at ang usapan tungkol sa hirap ng buhay. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, ang kanyang pansin ay nanatiling nakatuon sa babaeng nagluluto. Nang sandaling humawi ang usok, bahagyang lumingon ang babae upang kumuha ng isang sangkap. Ang mundo ni Rafael ay tila huminto. Ang mga mata ng babaeng iyon, bagaman puno ng kalungkutan at pagod, ay may taglay na ningning na hinding-hindi niya makakalimutan. Isang ningning na dati niyang nakikita sa mga mata ni Elanice Quintela
tuwing pinag-uusapan nila ang kanilang mga pangarap noong sila ay nasa kolehiyo pa lamang. Tumayo si Rafael. Ang kanyang puso ay mabilis na kumakabog sa kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw. Nais niyang tawagin ang pangalan nito. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nanuyo. Sa kabilang banda, naramdaman ni Lena ang isang titig na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin at nagtama ang kanilang mga mata. Isang matinding katahimikan ang namagitan sa kanila sa gitna ng maingay na palengke. Ang kutsarang hawak ni Lena ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay. Lumikha ng isang mahinang tunog nang tumama ito sa sahig, habang ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig sa isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Kilala ko ba ang lalaking ito? Bakit tila sumasakit ang aking puso sa bawat segundong nakatitig siya sa akin? Ang katahimikan sa pagitan ni Lena at Rafael ay tila isang pader na unti-unting gumuguho sa ilalim ng bigat ng kanilang mga titig. Ang ingay ng paligid, ang hiyawan ng mga nagtitinda, ang ugong ng mga dumadaang sasakyan, at ang halakhak ng mga batang naglalaro ay tila dahan-dahang naglaho, naagnas sa hangin hanggang sa silang dalawa na lamang ang naiwan sa mundong yon. Ang bawat butil ng pawis sa noo ni Lena ay naging yelo sa kanyang balat, habang ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso ay tila isang babala na may malaking lihim na malapit ng mabunyag. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na litrato. Ang kanyang mga mata na dati puno ng talino at katiyakan bilang isang abogado ay ngayon ay nalulunod sa matinding pangungulila at hindi maipaliwanag na saya. Ang mukhang nasa harap niya, bagaman marungis sa uling, bagaman payat at tila pinatanda ng hirap, ay ang mukhang gabi-gabi niyang hinahanap sa kanyang mga panalangin. Elena? Ang pabulong na tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Kumunot ang noo ni Lena. Ang pangalang yon ay tumama sa kanyang pandama na tila isang kidlat na nagbibigay liwanag sa isang madilim na kagubatan, ngunit agad din itong naglaho. Humawak siya sa gilid ng lamesa upang huwag mabuwal. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo, at ang isang matinding kirot ay gumuhit sa kanyang sentido, tila may isang kandado sa kanyang isipan na pilit binubuksan ng lalaking ito. Pasensya na po, sir. Baka po nagkakamali kayo. Lena po ang pangalan ko. Ang sagot ni Lena, ang boses ay nanginginig at puno ng pag-aalinlangan. Napansin ni Rafael ang mga kamay ni Lena, ang mga kamay na dati malalambot at laging may maayos na kuko. Ngayon ay magagaspang, may mga sugat mula sa pagluluto, at may bakas ng matitigas na gawain. Isang matinding hapdi ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Ang babaeng pinakamamahal niya, ang reyna ng Quintela Corp, ay ngayon ay nagtitinda sa isang sulok ng Baseco. Hindi ako maaaring magkamali. Ang mga mata mong yan. Hindi mo ba ako kilala? Ako ito, si Rafael. Ang Raf mo. Ang pagsusumamo ni Rafael, ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahang lumalapit. Tila natatakot na baka sa isang kisap mata ay maglaho ang babaeng nasa harap niya. Mabilis na umatras si Lena. Ang kanyang likod ay tumama sa dingding ng kanilang munting pwesto. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang puso. Ang lalaking ito ay pamilyar? Oo. Ngunit ang bawat salitang binibitawan nito ay nagdadala ng isang bigat na hindi niya kayang pasanin. Tila ba ang buong buhay na binuo niya sa Baseco, ang kanyang katahimikan, ang pag-asa niyang maging si Lena lamang ay biglang nanganganib. Sir, please. Kailangan ko pong magtrabaho. Marami pong customer. Ang pag-iwas ni Lena, iniwas ang kanyang paningin at pilit na kinuha ang nalaglag na kutsara. Lumapit si Nanay Remedios, nararamdaman ang kakaibang tensyon sa paligid. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Lena upang bigyan ito ng kapanatagan. Sir, pasensya na po. Ang aking anak ay kagagaling lang
sa isang matinding karamdaman. Kung wala po kayong balak bumili, baka po pwedeng hayaan muna natin siyang makapagpahinga. Napatigil si Rafael. Nakita niya ang proteksyong ibinibigay ng matanda kay Lena at nakita niya ang matinding pagkalito sa mga mata ng kaibigan. Naintindihan niya, hindi ito ang tamang panahon para pilitin ang lahat. Ngunit hindi rin niya hahayaang mawala itong muli. Samantala, sa loob ng isang madilim na silid sa Makati, si Marites ay tila isang baliw na pabalik-balik sa kanyang paglakad. Ang bawat tunog ng orasan sa pader ay tila isang babala ng kanyang nalalapit na pagkagunaw. Hindi na siya makakain, hindi na siya makatulog. Ang imahe ni Lena sa video ni Anton ay tila isang sumpa na nakadikit sa kanyang balat. Huwag kang tumingin ng ganyan sa akin, ate. Bulong niya sa hangin, bagaman siya lang ang tao sa silid. Kasalanan mo ito. Kung hindi ka naging perpekto, hindi ko ito gagawin. Dinampot niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Siguraduhin mong totoo ang impormasyon mo. Puntahan mo ang lugar na yon sa Baseco. Kung siya nga iyon, alam mo na ang gagawin mo. Huwag mo siyang hahayaang makapagsalita. Bumalik ang eksena sa Baseco. Dahan-dahang inabot ni Rafael ang kanyang business card at inilapag ito sa lamesa sa harap ni Lena. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pangakong hindi mapapantayan ng kahit na anong ginto. Hindi kita pipilitin ngayon, Lena. Pero narito lang ako. Tuwing kailangan mo ng tulong, tuwing gusto mong malaman ang katotohanan, tawagan mo ako. Hinding-hindi kita iiwan muli. Ang huling sabi ni Rafael bago siya dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo. Ang kanyang boses ay tila isang yakap na naiiwan sa hangin. Naiwan si Lena na nakatitig sa maliit na papel. Ang pangalang attorney, Rafael Dalisay, ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Sa kanyang isipan, isang malabo at lumang imahe ang biglang lumitaw. Isang gabi sa isang hardin, isang tawanan, at isang pangako ng pagkakaibigan na higit pa sa dugo. Ang kirot sa kanyang puso ay lalong tumindi. Tila isang sugat na muling binuksan. Sino ba talaga ako? At bakit ang pangalang nasa papel na ito ay nagpaparamdam sa akin ng isang kaligayahan at sakit na hindi ko kayang ipaliwanag? Ang maliit na piraso ng papel na iniwan ni Rafael ay tila naging isang mabigat na pasanin sa palad ni Lena. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga barong-barong sa Baseco, ang kulay ng langit na tila nagbabagang apoy ay nagbigay ng mahahabang anino sa paligid. Nakaupo si Lena sa isang lumang kahoy na silya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang nakaumbok na mga letra sa business card. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila hinihila sa dalawang magkaibang mundo. Ang payapa, ngunit mahirap na buhay bilang Lena, at ang madilim at misteryosong nakaraan ni Elanice. Lumapit si Nanay Remedios bitbit ang isang basong mainit na tsa na gawa sa pandan. Ang usok mula sa baso ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin, nagdadala ng panandaliang bango sa gitna ng amoy ng malansang dagat. Maingat niyang inilapag ang inumin sa tabi ni Lena at naupo sa kabilang panig ng lamesa. Ang kanyang mga mata, na marami nang nakitang unos, ay puno ng hindi masabing pangunawa. Anak, ang iyong mga mata ay tila isang dagat na hindi mapakali. Mahinahong wika ni Nanay Remedios. Mula nang umalis ang lalaking iyon, hindi mo na binitiwan ang papel na yan. Mayroon bang takot na bumabalot sa iyong puso? Huminga ng malalim si Lena. Ang kanyang balikat ay bahagyang lumaylay sa bigat ng emosyon. Nanay, pakiramdam ko po ay may isang malaking pader sa loob ng aking ulo na unti-unting nagkakabitak. Kapag tinitingnan ko ang lalaking iyon, parang may boses na tumatawag sa akin mula sa malayo. Pero natatakot ako. Natatakot ako na baka kapag nalaman ko kung sino ako, mawala ang lahat ng ito. Ang katahimikang nahanap ko dito, kasama ninyo.
Hinawakan ni Nanay Remedios ang kamay ni Lena. Ang gaspang ng kanyang palad ay nagbigay ng isang uri ng katotohanang masigit pa sa anumang alaala. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay ang tanging magpapalaya sa'yo. Pero tandaan mo, kahit sino ka pa noon, ikaw ang Lena na nagbigay ng bagong umaga sa amin. Hindi iyon mababago ng anumang pangalan. Habang nag-uusap ang dalawa, sa kabilang dulo ng eskinita, isang lalaking naka-jacket ng itim at may suot na kupas na sombrero ang dahan-dahang naglalakad. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa mga paninda o sa mga batang naglalaro, kundi sa munting pwesto ng bagong umaga. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang banta, isang aninong hindi dapat naroroon. Inilabas niya ang kanyang telepono at kinuha ang isang larawan ni Lena mula sa malayo. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, natanggap ni Marites ang larawan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad, habang pinagmamasdan ang mga kuko ni Marites ay bumaon sa kanyang palad, habang pinagmamasdan ang larawan sa kanyang telepono. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa isang matinding puot na humahalo sa nanunuot na takot. Ang babaeng nasa larawan, kahit na nakasuot ng kupas na damit at may dungis ng uling sa mukha, ay walang duda ang kanyang kapatid. Ang paraan ng pagtayo nito, ang bahagyang pagkiling ng ulo habang nakikinig kay Nanay Remedios, iyon ay ang Elanice na dati niyang tinitingala at ngayon ay kinakamuhian. Bakit kailangan mo pang bumalik? Bulong ni Marites sa hangin, ang kanyang boses ay puno ng pait. Binigay ko sa iyo ang lahat ng pagkakataong manatiling tahimik sa kabilang buhay. Bulong ni Marites, ang boses ay puno ng pait, na tila lason na humahalo sa malamig na hangin ng silid. Ngunit pinili mong bumangon mula sa hukay, di muling maging tinik sa aking lalamunan. Bakit hindi mo nalang hinayaang maging masaya ako, ate? Dahan-dahan niyang inilapit ang telepono sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na may halong desperasyon. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Siguraduhin mong sa pagkakataong ito, wala nang bata ang makakahanap sa kanya. Ayaw ko nang makakita ng kahit anong bakas ng kanyang pag-iral. Burahin mo siya ng tuluyan. Binitawan niya ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang pagkadurog ng kanyang konsensya ay mas matindi pa kaysa sa anumang ingay na nalilikha ng paligid. Humilig siya sa kanyang upuan, nanginginig ang buong katawan habang ang anino ng kanyang nakaraan ay tila dahan-dahang sumasakal sa kanya. Bumalik ang katahimikan sa Baseco, ngunit ito ay isang uri ng katahimikang tila nagbabala ng mo't darating na unos. Sa loob ng kanilang munting tahanan, maingat na iniligpit ni Lena ang business card ni Rafael sa ilalim siwa kanyang banig. Itinatago ito na tila isang ipinagbabawal na kayamanan. Ang init ng tsa ay naglaho na. Iniwan ang isang basong malamig at walang lasa sa ibabaw ng mesa, simbolo ng kanyang naliligaw na kalooban. Humiga siya at tumitig sa butas-butas na yero sa itaas. Ang bawat sinag ng buwan na tumatagos doon ay tila mga daliring gumuguhit sa kanyang balat. Nagpapaalala sa kanya na ang mundo sa labas ay malawak, vapuno ng mga lihim. Naalala niya ang tinig ni Rafael, puno ng pagsusumamo, puno kwa isang uri, kwa pag-ibig na bagaman dayuhan sa kanyang isip, ay tila pamilyar sa pintig ng kanyang puso. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Sa gitna ng katahimikan, isang malaking tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Tila isang mitya na naghihintay ng apoy. Kung ang katotohanan ang magpapalaya sa akin, handa ba akong mawala ang kapayapaang nahanap ko sa piling ng mga taong tunay na nagmahal sa akin bilang Lena? O ang nakaraan ko ay isang bangin na muli akong lalamunin ng buo? Ang umaga sa Baseco ay nagsimula sa isang mahabang buntong hininga ng dagat na nagdadala ng amoy ng alat at basang basura patungo sa mga barong-barong.
Para kay Lena, ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa mga siwang ng kanilang dingding ay tila isang paalala na ang oras ay hindi humihinto, gaano man niya gustong manatili sa katahimikan ng kasalukuyan. Ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang humaplos sa ilalim ng kanyang banig. Tinitiyak kung naroon pa rin ang maliit na papel na iniwan ng lalaking nagngangalang Rafael. Ang bawat kanto ng business card na yon ay tila matalas na dulo ng isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang payapang kaisipan. Sa kusina ng bagong umaga, ang init mula sa nagbabagang uling ay mabilis na gumapang sa kanyang mga bisig habang inihahanda niya ang malalaking kawali. Ang pag-akyat ng puting usok mula sa ginisang bawang at sibuyas ay lumikha ng isang malambot na ulap na panandaliang nagtago sa kanyang malungkot na mukha. Lena, anak, tila mas malalim ang iniisip mo kaysa sa balon ng ating pag-asa. Puna ni Nanay Remedios habang maingat na inilalagay ang mga baso sa lamesa. Napansin ng matanda ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Lena habang humahawak sa sandok. Bahagyang lumingon si Lena at pilit na ngumiti, bagaman ang kanyang mga mata ay hindi nakikibahagi sa kagalakan. Wala po ito, Nanay. Masyado lang sigurong maliwanag ang sikat ng araw ngayon. Hindi sikat ng araw ang nagpapalabo sa iyong paningin, kundi ang anino ng iyong nakaraan. Sagot ni Nanay Remedios, ang boses ay puno ng karanasan at pagmamahal. Huwag mong hayaang lamunin ng takot ang lahat ng iyong nasimulan dito. Hindi nakasagot si Lena. Sa labas ng kanilang pwesto, ang buhay ay tila isang maingay na sayaw. Ang mga tsuper ng tricycle ay nagsisigawan sa kalsada. Ang mga bata ay naghahabulan sa putikan. At ang bawat barya na bumabagsak sa lata ng kanilang kinita ay lumilikha ng isang mabigat na tunog ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ni Lena ang isang titig na hindi pamilyar. Sa kabilang dulo ng eskinita, nakatayo ang isang lalaking nakajacket ng itim. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng isang kupas na sombrero. Hindi ito kumikilos, hindi rin ito bumibili. Nakamasid lamang ito sa bawat galaw ni Lena, tila isang lawin na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumunggab. Samantala, sa isang gusali sa gitna ng Makati, si Rafael ay hindi mapakali sa loob ng kanyang opisina. Ang bawat tunog ng pag-ikot ng bentilador sa kisame ay tila bumibilang sa bawat segundo ng kanyang pagkainip. Hawak niya ang isang lumang litrato ni Elanice, noong ito ay nakasuot pa ng puting bestida at tumatawa sa ilalim ng puno ng nara. I need to protect her, bulong ni Rafael sa kanyang sarili. Alam niyang ang pagpunta niya sa Baseco ay nagbukas ng isang pintuan na hindi na muling maisasara. Kung nahanap niya si Elena, siguradong may iba pang naghahanap dito. Hindi ko hahayaang maulit ang nangyari sa Tagaytay. Hindi sa paningin ko. Bumalik ang eksena sa Baseco nang ang hapon ay dahan-dahang pinalitan ng kulay ng dalandan at ube. Habang nililinis ni Lena ang huling lamesa, lumapit sa kanya si Inigo, bitbit ang isang maliit na bulaklak ng gumamela na pinitas sa gilid ng bakod. Para sa inyo po, Ate Lena. Sabi ni Lola, kayo raw po ang anghel na ipinadala sa amin, sabi ng bata. Ang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Naramdaman ni Lena ang isang matinding pagsikip sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng bata ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Salamat, Inigo. Napakaganda nito. Ngunit sa likuran ng bata, dahan-dahang lumalapit ang anino ng lalaking nakajacket. Ang bawat hakbang nito sa basang lupa ay hindi lumilikha ng ingay. Tila isang masamang hangin na gumagapang patungo sa biktima. Ang lalaki ay kumuha ng isang bagay mula sa kanyang bulsa, isang matalas na bagay na nagpapakita ng kinang sa ilalim ng papalubog na araw. Naramdaman ni Lena ang panindig ng kanyang balahibo. Ang amoy ng isang pamilyar ngunit nakakatakot na pabango ay biglang humalo sa hangin. Ito ang amoy ng gabing iyon sa bangin. Ito ang amoy ng takot. Dahan-dahang lumingon si Lena. Ang kanyang puso
ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang paningin ay nagtama sa malamig at walang kaluluwang mga mata ng lalaking nasa harap niya. Ang gumamela sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag. Ang bawat talulot nito ay tila nagdurugo sa ibabaw ng maruming lupa. Isang matinding katahimikan ang namayani. Isang katahimikang tila naghahanda para sa isang pagsabog ng katotohanan. Sino ka? Ang tanong ni Lena. Ang boses ay isang manipis na bulong na tila anumang sandali ay mapuputol. Ngunit ang lalaki ay hindi sumagot. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumilos upang bumuo ng isang ngiti na walang kagalakan. Isang ngiti na nagpahiwatig na ang gabing ito ay hindi magtatapos sa kapayapaan. Ang bawat sandali ng katahimikan sa pagitan ni Lena at ng lalaking nakajacket ay tila isang tali na dahan-dahang hinihigpitan sa paligid ng kanyang lalamunan. Ang malamig na kinang ng matalim na bagay sa kamay ng estranghero ay sumasalamin sa huling sinag ng araw na nagbibigay ng isang nakakatakot na babala. Ang hangin sa Baseco ay tila tumigil sa pag-ikot habang ang bawat paghinga ni Lena ay nagiging mabigat at puno ng takot. Sa isang iglap, ang katahimikan ay nabura ng mabilis na paglunggatong ng lalaki patungo sa kanya. Isang marahas na pagtulak ang naramdaman ni Lena sa kanyang mga balikat na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng balanse sa madulas na lupa. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng may matinding puwersa at ang kanyang ulo ay tumama sa matigas na poste ng kanilang munting pwesto. Sa sandaling iyon, ang paligid ay naglaho sa isang maputing liwanag. Bago ito pinalitan ng isang dambuhalang alon ng mga imahe at boses na tila isang pelikulang mabilis na pinapatakbo. Ang dilim ng gabi sa Tagaytay, ang amoy ng basang lupa sa gitna ng unos, ang mukha ni Marites na puno ng puot, at ang malamig na mga kamay ni Gabriel na nagtutulak sa kanya patungo sa kamatayan. Lagi ka nalang bida, ate. Ang boses ni Marites ay umalingaw-ngaw sa kaibuturan ng kanyang isipan, tila isang sumpa na ngayon lamang nabasag. Ang bawat alaala ay bumalik ng may kasamang matinding hapdi, ang sakit ng pagkakanulo, ang pait ng nawalang tiwala, at ang pagmamahal na nauwi sa isang madugong trahedya. Hindi na siya si Lena, na walang pinagmulan. Siya si Elanis Zaragoza Quintela. Ate Lena! Nanay Remedios, tulong! Ang pagsusumamo ni Inigo ay tila nanggagaling sa kabilang dulo ng isang mahabang lagusan. Nang dahan-dahang imulat ni Elanice ang kanyang mga mata, nakita niya ang kaguluhan sa kanyang paligid. Ang mga kababaihan ng Baseco, sa pangunguna ni Nanay Remedios, ay mabilis na nagtipon-tipon, bit-bit ang mga sandok at anumang bagay na maaari nilang magamit upang protektahan siya. Ang lalaking naka-jacket na nagulat sa pagkakaisa ng komunidad ay nagsimulang umatras habang ang mga tao ay dahan-dahang pumapalibot sa kanya. Ang espiritu ng bayanihan ay naging isang matibay na pader na naghihiwalay sa biktima at sa mamatay tao. Tinulungan siyang bumangon ni Nanay Remedios. Ang mga kamay nito ay nanginginig sa pag-aalala. Anak, ayos ka lang ba? Huwag kang matakot. Narito kami. Ngunit nang tumingin si Elanis kay Nanay Remedios, hindi na ang naliligaw na babae ang nakita ng matanda. Ang mga mata ni Elanis ay wala na ang bakas ng pagkalito. Pinalitan ito ng isang matalas at malamig na determinasyon. Dahan-dahan niyang hinaplos ang sugat sa kanyang ulo. Ang kanyang mga daliri ay nabahira ng kaunting dugo. Ngunit tila hindi niya ito nararamdaman. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay muling nabuo, mas matigas at mas matatag kaysa sa dati. Tumayo si Elanis ng tuwid, ang kanyang tindig ay nagbago mula sa isang biktima ng tadhana tungo sa isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Tumingin siya sa direksyon ng lalaking naka-jacket na ngayon ay pilit na tumatakas sa gitna ng mga eskinita. Nanay, salamat po. Ang boses ni Elanis ay mahinahon
Ngunit may awtoridad na nagpatahimik sa lahat ng naroon. Lumingon siya kay Inigo at hinawakan ang kamay ng bata ng mahigpit. Hindi na ako muling matatakot. Humarap siya sa karamihan. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bagong umaga. Taglay ang isang pangakong hinding-hindi mababali. Kung sino man ang nagpadala sa lalaking iyon, sabihin ninyo sa kanya, tapos na ang panahon ng pagtatago. Sabihin ninyo kay Marites Quintela, ang kanyang ate ay hindi namatay sa gabing iyon. Sabihin ninyo sa kanya, babalik na ako. Ang bawat salita ay tila isang talim na humihiwa sa hangin, nag-iiwan ng isang matinding kilabot sa sinumang nakikinig. Ang katahimikan sa Baseco ay naging saksi sa muling pagsilang ng isang babaeng dumaan sa apoy at bangin. Sa kaibuturan ng kanyang puso, ang paghihiganti ay hindi na ang pangunahing layunin, kundi ang pagbawi sa dangal na pilit nilang kinuha. Ngunit habang ang kanyang matapang na pahayag ay nananatili sa hangin, isang tanong ang dahan-dahang gumapang sa kanyang isipan. Handa na ba siyang iwan ang mga taong naging pamilya niya sa gitna ng kawalan upang harapin ang mga demonyo ng kanyang nakaraan? Ang malawak na bulwagan ng Marangyang Hotel sa Makati ay puno ng nakalululang liwanag mula sa mga dambuhalang kristal na chandelier na nakabitin sa kisame. Ang bawat kislap ng liwanag ay tila nagpapamukha ng yaman at kapangyarihan. Ngunit para kay Elanice, ang lahat ng ito ay tila mga hungkag na palamuti lamang. Nakatayo siya sa likod ng entablado. Ang kanyang suot na asul na bestida ay tila kulay ng malalim na dagat na payapa, ngunit may itinatagong lakas. Sa kanyang tabi, si Attorney Rafael Dalisay ay tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng pangakong hinding-hindi na muling mababali. Are you ready, Elanice? Mahinahon ang boses ni Rafael habang dahan-dahang hinahawakan ang malamig na kamay ng babae. Ngayong gabi, hindi lang natin babawiin ang Quintela Corp. Babawiin natin ang buhay na ninakaw nila sa'yo. Huminga ng malalim si Elanice. Naramdaman niya ang magaspang na palad ni Rafael, isang haplos na nagbigay sa kanya ng init sa gitna ng malamig na silid. I am ready, Raf. Hindi na ako ang babaeng nahulog sa bangin. I am Lena, and I am Elanice. I have the strength of everyone in Baseco behind me. Sa loob ng bulwagan, si Marites at Gabriel ay nakaupo sa harapang bahagi. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagmamalaki na may halong pagkabalisa. Ang Quintela Corp ay unti-unti nang nauubusan ng hininga sa ilalim ng kanilang pamumuno at ang paglulunsad ng Bagong Umaga Foundation ang nakikita nilang huling balakid na dapat nilang sirain. Siguraduhin mong mapapahiya ang Lena na yan sa harap ng mga investors, Gabriel. Bulong ni Marites. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telang sutla ng kanyang mamahaling gown. Walang sino man ang pwedeng humigit sa atin. Nagsimula ang programa. Ang bawat salita ng MC ay tila isang mabagal na paghampas ng alon sa pampang. Nang tawagin ang tagapagtatag ng Bagong Umaga, dahan-dahang humawi ang kurtina. Isang babaeng may suot na salamin at maayos na pagkakatali, ang buhok. Ang humakbang patungo sa gitna ng entablado. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng awtoridad, isang presensyang hindi kayang baliwalain ng sinuman. Good evening, everyone! Simula ni Elanice, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan, tila isang himig na matagal nang hindi narinig ngunit pilit na kinikilala ng lahat. Ang Bagong Umaga ay hindi lang tungkol sa pagkain, ito ay tungkol sa muling pagkabuo ng mga pangarap na itinapon na ng lipunan. Tumayo si Marites. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya na bumasag sa katahimikan. Stop this nonsense! Sino ka ba talaga? You're just a fraud from the slums of Baseco. Paano mo mapapatunayan na hindi mo lang ninanakaw ang mga ideya ng kumpanya namin? Dahan-dahang tinaas ni Elanice ang kanyang kamay. Sa isang marahang kilos, tinanggal niya ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata
na ngayon ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw, ay direktang tumitig sa nanlalaking mga mata ni Marites. Ang bulong-bulungan sa buong silid ay tila isang malakas na hangin na biglang huminto. Hindi ko kailangang magnakaw ng sarili kong mga ideya, Marites. Ang boses ni Elanice ay naging malamig at matalim. Bakit, kapatid ko? Hindi mo ba makilala ang mukha ng taong itinapon mo sa bangin 1 taon na ang nakalilipas? Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging nakabibingi. Si Marites ay napaata. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo. Si Gabriel ay napakapit sa mesa. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding takot. Sa sandaling iyon, lumapit si Rafael sa mikropono. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol ng hukom. Mayroon kaming mga ebidensya. Pahayag ni Rafael habang inilalabas ang mga dokumentong nagpapatunay ng manipulasyon sa pera ng kumpanya at ang sadyang pagtatangka sa buhay ni Elanice. Ang bawat pahina na ipinapakita sa dambuhalang screen ay tila isang pako sa krus na pinapasan ni Marites at Gabriel. Ang mga pulis na nakatayo sa gilid ay dahan-dahang lumapit. Ang bawat yapak ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang orasan na malapit ng huminto. Hinawakan nila si Gabriel sa braso at sa gitna ng kahihiyan, ang dating makapangyarihang lalaki ay tila naging isang basang sisiyo. Napaluhod si Marites sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay tila panaghoy ng isang taong nawalan ng lahat. Ang kanyang yaman, ang kanyang dangal, at ang kanyang kaluluwa ay tila naglaho ng sabay-sabay. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na bata ang lumapit sa entablado. Si Inigo, hinawakan niya ang kamay ni Elanice, isang tahimik na pagsuporta na mas mahalaga pa kaysa sa anumang palakpakan. Huminga ng malalim si Elanice habang pinagmamasdan ng kanyang kapatid na ngayoy durog at nakahandusay sa kanyang paanan. Ang bawat hapdi ng nakaraan, ang bawat patak ng ulan sa gabing iyon sa Tagaytay, ay tila muling bumalik. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa entablado at huminto sa harap ni Marites. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakatuon sa kanila. Sa gitna ng matinding tensyon at pait, itinaas ni Elanice ang kanyang kamay. Ang bawat daliri niya ay nanginginig sa halo-halong galit, pagod, at isang damdaming hindi niya akalaing mararamdaman pa niya para sa taong pumatay sa kanyang tiwala. Lahat ay nag-aabang, lahat ay naghihintay ng isang sampal o isang sumpa. Ngunit ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Elanice ay tila isang bagong uri ng sakit na hinding-hindi makakalimutan ni Marites. Sana ay naging masaya ka sa bawat sandaling akala mo ay wala na ako. Bulong ni Elanice. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nanunuot sa buto. Dahil sa gabing ito, Marites, magsisimula na ang tunay mong pagbabayad. Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng malawak na bulwagan ay tila isang dahan-dahang paghilom ng mga sugat na matagal nang nagnanaknak. Habang ang mga pulis ay inaalalayan si Gabriel patungo sa labas, ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila mga hakbang ng katarungan na matagal nang ipinagkait. Nanatiling nakaluhod si Marites sa paanan ni Elanice. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi ng pagsisisi at matinding kahihiyan. Ang kanyang dating marangyang kasuotan ay tila naging isang mabigat na kadena na pumipigil sa kanyang paghinga. Tumingin si Elanice sa kanyang kapatid, hindi nang may puot, kundi may isang uri ng pagkahabag na nagmumula sa isang pusong nakahanap na ng sariling kapayapaan. Dahan-dahan siyang yumuko, ang kanyang anino ay yumakap sa nanginginig na katawan ni Marite. Hindi kita ipapakulong, Marites. Ang mahinahong boses ni Elanice ay tila isang malamig na tubig na nagpalamig sa nagbabagang emosyon sa paligid. Ang mga bulong-bulungan ng mga tao ay biglang tumigil, tila hindi makapaniwala sa narinig. Nag-angat ng tingin si Marites. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagkalito. Bakit, ate? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo,
pagkatapos kitang itapon sa dilim? Dahil ang pagkulong sa'yo sa likod ng rehas ay hindi magtuturo sa'yo kung paano magmahal. Sagot ni Elanice habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Ngunit meron akong isang kondisyon, isang taon. Isang taon kang maninirahan at magtatrabaho sa Baseco, sa ilalim ng gabay ni Nanay Remedios. Doon mo matututunan kung paano mabuhay ng may dangal sa kabila ng kakulangan. Doon mo makikita ang yaman na hindi nabibili ng pera. Lumipas ang mga buwan na tila isang mabilis na agos ng tubig sa ilog. Ang Quintela Corp ay sumailalim sa isang radikal na pagbabago. Hindi na lamang ito isang kumpanyang naghahabol ng kita. Ito ay naging isang daluyan ng pag-asa. Ang bawat produkto, ang bawat pakikipag-ugnayan ay may bahagi na ngayon para sa komunidad ng Baseco. Ang mga ina na dati ay namumulot lamang ng tira-tira ay sila na ngayong mga katuwang sa paggawa ng mga organikong produkto na kinikilala sa buong bansa. Sa loob ng opisina ni Elanice, na ngayon ay puno ng mga tanim at liwanag ng araw, nakaupo siya kasama si Inigo. May hawak silang mga dokumento na may opisyal na selyo ng gobyerno. Legal na kitang anak, Inigo. Bulong ni Elanice, ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na kagalakan. Mula ngayon, hindi mo na kailangang matakot sa bukas. Tayo na ang magkasama sa bawat binmin na darating. Niyakap siya ng mahigpit ng bata, isang yakap na puno ng pasasalamat at isang uri ng pagmamahal na tanging ang mga taong parehong nanggaling sa hukay ang makakaunawa. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa gitna ng siksikang mga eskinita ng Baseco, makikita ang isang babaeng nakasuot ng simpleng kamiseta at maong. Ang kanyang mukha ay basa ng pawis mula sa pagbubuhat ng mga sako ng bigas. Ito si Marites. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas. Wala na ang kanyang mapangaping tingin. Heto ang tubig, Marites. Magpahinga ka muna. Ang malambing na tinig ni Nanay Remedios ay naghatid ng panandaliang ginhawa. Iniabot ng matanda ang isang baso ng tubig at sa unang pagkakataon, ang pasasalamat sa mga mata ni Marites ay tunay at hindi pilit. Isang mahabang proseso ng pagbabayad ng utang sa sariling konsensya ang dahan-dahan niyang tinatahak. Isang hapon sa dalampasigan kung saan ang huling sinag ng araw ay humahalik sa ibabaw ng asul na dagat, naglalakad sina Elanice at Rafael. Ang bawat paghampas ng mahinang alon sa kanilang mga paa ay tila isang bulong ng pag-ibig na matagal nang naghihintay ng tamang panahon. Walang ingay ng syudad, walang mabigat na pasanin ng kumpanya. Sila lang dalawa at ang malawak na kalangitan. I never imagined na abot tayo sa ganitong katahimikan, Raf, sabi ni Elanice habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Ang bawat daliri nila ay nagkurus na tila mga ugat ng isang matatag na puno. Ang bawat binmin ay laging may dalang bagong pagkakataon. Elena, I promised you, hindi na kita muling iiwan. Hahantong din tayo sa dulo ng magkasama. Tumingin si Elanice sa malayo, sa kabilang bahagi ng dalampasigan, kung saan itinatayo ang bagong Quintela Community Center. Nakita niya ang mga bata na nagtatakbuhan. Nakita niya si Nanay Remedios na kumakaway mula sa malayo. Ang kanyang puso ay umaapaw sa isang uri ng kaligayahang hindi niya kailanman naramdaman noong siya ay isang makapangyarihang CEO lamang. Nahanap na niya ang kanyang tunay na tahanan, ngunit habang ang araw ay tuluyang lumulubog, isang malalim na tanong ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang isipan. Ang kapatawaran ba ay sapat na upang burahin ang lahat ng pait? O ang bukas ay isa lamang panibagong pahina ng isang kwentong hindi kailanman matatapos ang pagsubok? Ang bawat pahina ng aking talaarawan ay tila isang saksi sa dahan-dahang paghilom ng mga sugat na akala ko nooy habang buhay ng magdurugo. Isang taon na ang lumipas mula nang muling sumikat ang araw sa aking buhay, hindi bilang ang mapagmataas
Nailanis si Quintela ng Makati, kundi bilang isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na kaluluwa sa gitna ng hirap at pagmamahal sa Baseco. Ang amoy ng alat ng dagat at ang bango ng bagong luto na pagkain sa Bagong Umaga Center ay nagsisilbi ngayong himig ng aking bawat umaga. Sa malayo, pinagmamasdan ko si Marites. Nakasuot siya ng simpleng bestida. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos habang matiyagang tinuturuan ang isang pangkat ng mga bata na magbasa sa ilalim ng puno ng nara. Wala na ang talim sa kanyang mga mata, wala na ang pait sa kanyang bawat salita. Bagaman may pagod sa kanyang mukha mula sa maghapong pagtatrabaho sa ilalim ng gabay ni Nanay Remedios, mayroon na ring isang uri ng liwanag na unti-unting sumisibol sa kanyang pagkatao. Raf, tingnan mo siya. Bulong ko kay Rafael, na noon ay dahan-dahang lumapit sa aking tabi. Sino ang mag-aakalang ang babaeng nangarap na sirain? Ako ay siya na ngayong katuwang ko sa pagpapatayo ng mga pangarap ng iba. Hinawakan ni Rafael ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay humalik sa aking palad nang may pag-iingat at lalim ng damdamin na nagpapatigil sa tibok ng aking puso. Ang kapatawaran ay hindi isang regalong ibinibigay sa may sala. Elena, ito ay isang kalayaang ibinibigay mo sa iyong sariling puso upang muling makahinga ng maluwag. At nakikita ko sa iyo, malaya ka na. Napangiti ako habang nararamdaman ang init ng kanyang katawan sa aking tabi. Ang bawat haplos niya ay tila isang pangako na ang bawat gabi ng unos ay may katapat na payapang dalampasigan. Sa aming harapan, tumatakbo si Inigo patungo sa amin. Bit-bit ang kanyang mga aklat mula sa paaralan. Ang kanyang halakhak ay tila isang musika na pumupuno sa bawat sulok ng aking pagkatao. Siya ang aking anak, ang aking munting anghel na nagligtas sa akin mula sa dilim. Mama! Tito Raf! Tingnan ninyo ang drawing ko! Sigaw ni Inigo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Niyakap ko siya ng mahigpit at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng binmin. Nahanap ko na ang kapayapaang hinahanap ko. Hindi ito matatagpuan sa rurok ng kapangyarihan o sa dami ng kayamanan, kundi sa mga payak na sandali ng pagmamahalan, sa mga tapat na yakap, at sa kakayahang bumangon muli pagkatapos ng isang masakit na pagkakalubog. Ang paghihiganti ay tila isang abo na nilipad na ng hangin, iniwan ang isang pusong puno ng pag-asa. Natutunan ko na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa kung gaano kakatayog lumipad, kundi sa kung paano mo ginagamit ang iyong mga pakpak upang protektahan at iangat ang mga nasa ibaba. Ang bawat patak ng ulan sa gabing iyon sa bangin ay naging mga butil ng hamog na nagbigay buhay sa aking bagong pagkatao. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga barong-barong, nag-iiwan ng kulay ube at ginto sa kalangitan. Alam ko sa aking sarili na ang kwento ko ay hindi nagtatapos sa pagbawi ng kumpanya. Ito ay nagsisimula pa lamang sa bawat buhay na aming matutulungan. Ang aking nakaraan ay mananatiling isang peklat, isang paalala na minsan akong nadurog, ngunit ang peklat na yon ay ang siyang nagpapatibay sa aking pananalig. Kung minsan, kailangan mong mahulog sa pinakamalalim na bangin upang matutunang ang tunay na lakas ay wala sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagtanggap dito upang muling makabuo ng isang mas magandang bukas. At sa bawat binmin na darating, kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin, handa na akong harapin ang anumang hamon ng tadhana ng may ngiti at pusong puno ng kapatawaran, sapagkat sa dulo ng lahat ng pait, ang pag-ibig pa rin ang siyang mananatiling huling salita.